Ay! Aba. 4:30 na yun. 4:30 ata mag-umpisa kay balaan natin sobrang nakainit abi sa Juan diri sa Rojas. Sa Rojas, 44 degrees Celsius ang heat index. Kaya gin-move sang probinsya ang Juan ang performance nato. Unlike last year, mas maaga ginumpisahan. Pero mas malamig-lamig yasang nagdigad na tuig. So siguro nag-adjust kita siyempre dahil sobrang init gid subong. Okay, so muna mark your schedule subong 4:30 Doc. 4:30. Kaya nabalaan nila alas 3 So alas 4:30 mag-start ang aton nga performances dira magyapon sa performance area sa Techno Park, Pueblo de Panay. Okay? So before kamo magkadto sa performances, maglantaw sa ilang performances, kaya man Doc, balaan mo may kakompetensya sa sa mga audience na kay may ara tong artista to sa SM karon alas 3. May artista. Alas 3 that's why gina-encourage tagin ni sila nga diri kita ya sa maragtas ang kapisa. Kay aton ini kag mabalaan yung gidang istorya. So subong ang amon nga kausa is before ka mo magkadto sa performance area, may background na kamudok, no? Diba? May background na sila kung ano ang gina-portray sa kada contingent santo sa maragtas sa kape. So, ligad nga edisyon naton dito kita sa part 1 kag sa part 2. O gamay siguro nga overview to Doc, no? Ang part 1 naton is nalipat ko. So ang part 1 naton is nakafocus na siya sa sa pre-colonial Philippines. Okay. Abot silingon gina-portray subong sang duha ka banwa ang nanungod no sa aton nga maragtas, no? Sang kita ay hindi pa ginsakop sang mga katsila. So ang part 2 inaman ang period sang nag-abot ang mga katsila at ano ang ila ginbuhat sang sila ang nagagahom no sa aton nga pungsod kag sa aton nga probinsya. So may resistance ni gawa diri. Blood compact, no? Blood compact sa Ibisan. Ang sa Hamindan daw something of resistance between sa Binukot kag Babaylan kag sa mga mga Kastila. Okay, so muna ang part 1 and part 2 Kaya ang part 1 ara si Sapian, ang boat building. Si Maayon raids in Asia. Kaya ang part 2 ara dira sa Ibisan kag Hamindan. Ari na kita sa si Cuartero pagid gali religious missionaries part 2 pa ni sa Doc, no? Part 2 siya. Now sa part 3 na kita sa ton nga mga tagpalamati. Ano nga mga banwani kag anong mga gina-represent sa mga kabanwahanan santo sa pagkasunod-sunod sa aton nga maragtasang kapis Doc. Yan. Yung Renz, yung pinakaunang banwa nga mag-present diri sa part 3. Balaan naton ang part 3 ay siya ang kausa para sa kaluwasan, para sa kaswagan sa pungsod sa Pilipinas in general at saka in particular sa diri sa aton nga probinsya. So kita naton ang una nga banwagid nga magpasundayag ng sang ila research kag ang ila ginhandaan nga performance ay ang nahanungod sa mga katipunero kag ang mga revolusyonaryo diri sa bilog nga probinsya. So naka-highlight ina sa aton mga leaders nga naghalingid diri sa aton nga probinsya sanday General Juan Arce katong yautod nga si Colonel Roberto Arce. Subong man i-highlight man nila ang ginhimo ni General Macario Locso na halin naman sa banwa sang Hamindan. Hamindan. Misan tapas nga ginatrim na sa duwana. And of course si General Hilario Oro from the town of Dumalag. And then si General Saturnino Havilio from the town of Sigma and si Pajarillo na sabi ko sang nagligad ay Cortero or Sapian. Yan. Si Contreras. Makakasama rin natin diyan. Mababanggit din naman yan siya. Although kasi medyo ang nangyari kasi underrated itong ginahambal natin dire. So para just to balance lang na way man kita ginapasulabi ang aton lang pareho lang naman sila na mga kapisnon kasi manwa naton. So para mabigyan naton sang espasyo din ang iba pang mga leaders naton nga
nga nagumpisa gid sang pag kinagubot diri sa aton banwa agud nga maluwas kita halin sa pagginahom sa mga mananakop. Okay. Na-mention mo to ligad, Dok, nga may apat diri sila ining RC Brothers, si Locso kag Havilio nga pioneer. Si Pajarillo yung si Pajarillo. Sa Katipunan. Mga Katipuneros na ton. Upod ni Andres Bonifacio. Yeah, upod sila dito sa sa Luzon kay dito sila na-recruit. Okay. So upod sila sa mga pioneers ng Katipunan. Sang gintukod ni Bonifacio ang Katipunan sa tuig 1892. Okay. So kita tato ang iya kabanwa sang sigma nga float. May aragid man nga kuan, mga Katipuneros kita nga nakita nga do hindi na naton mako kay kadamo-damo na nga float nga nagalagay. Naton ma-recall. So nakadepende na sa organizer or sa choreographer nila kung paano ang interpretation sang sini nga parte no sang aton nga maragta sang Kapis, Katipuneros and the Revolutionarios sa Kapis. Ano nga mga importante nga mga pagkabutang ni Doc ang natabo diri sa aton nga mga Katipuneros kag Revolutionarios nga ti dapat kag ginapangita mo sa banwa sang Sigma sa ilang performance karon? Importante ni nga mabalaan rin sang aton mga kasimanwa kay ining mga leaders naton nga ini una pioneer sila sang Katipunan and siyempre ikalawa kasi manwa naton no ikatlo dapat aton gid sila gina remember parate no dahil sa kung hindi sila naghulag kung hindi sila nagpasad sang isa ka kausa diri sa aton nga probinsya base hindi kita hindi kita naluwas halin sa pagginahom sa mga katsila at anang bot silingon sini. So kung hindi sila naghulag, hindi sila naghimudos no para kita maluwas halin sa pagginahom sa mga katsila. So base 400 years. Base 400 years. O ang mga lolo ninyo base ginpadala sa Mindanao. Abaw. Kag nakipagbato sa mga Muslim at namatay sila didto. Why kayo wa kita natawo. So amo na ang dapat isulod naton sa aton pinsada. Base maghambal ba lang iba rin nga patay na to sila nga atong pa na sila ganapin sa hindi. Kailang ginaudling naton sila kay kung hindi sila naghimudos base hindi ka natawo sa kalibutan nga ini. Sakto. Kung baga ipagpasalamat mo nga natawo ka tungod sa ila. Amo na ginalantaw naton ginaudling ginaton sila ginabagtas ginaton ang aton nagligad kay pagpakita naton sang respeto sang aton nga pagudling sa ila bilidhon nga ginbuhat. Agud kita maluwas agud kita maging maayo no at maging dungganon nga mga tao no. So without them wala kita no. Kag we should learn from them. Correct. Bantayan ta na karon ang munisipalidad sang banwa sang Sigma nga maga-portray na sa sining mga Katipuneros naton kag Revolutionarios sang Kapis. Ang pamilya RC tumandok nga isang Sigma sir no. At ang sa aming mga initial research parang nasa mother side niya ang mga taga Sigma mga Havilio. So yung RC kasi maaring nahalina sa Kapis or sa iban nga lugar pero sa aton nabi diri sa Kapis magkakaroon ka agad sang sang ginatawag ray nga assumption kay naka-alphabet ang aton apelyido diri. So pagka Rojas City yan ang mga apelyido kadam-an na sila naghalin sa letrang A ang like halimbawa Acuña, Albaladejo, magano no yung mga apelyido tulad sang mga Alba no Alba, Albar mga muna ano. So Almalbis ganyan. So mga A na letter pagka Rojas City. Pag Panayan B naman na yan. Letter B. Mabidyones, mga Bufil, 'di ba? Yung mga Bulacan. Barbasa. Mga ganyan, etc. So naka-alphabet siya.
yung panitan. Bermejo. Oo. Panayman. O pag panitan naman yan, naghalin sa letrang D. Letter D. Mga Jestro, Delphine, Dadibas, di ba? Et cetera, no? So, ano galing D ni Mayor Bello, nalipat ko. Pero letter D sa panitan. Oo, panitan. So pag sigma naman yan, J naman yan, yung mga hore. Ganyan. Yung mga heroso. Sigma. Oo, yung mga kita mo, yung habilyo. Bilyan. Ano kami, haling kami sa Ibisan. Ibisan. Ang Ibisan kasi B. Vista, Ibisan man. Oo. So Ibisan ka. Ibisan ang mga Vilyasis, Vilyanoy. Okay. Villarreal. Yan. So kami Bilyan, haling kami sa Ibisan. Isang barangay dira sa Kwan sa Ibisan ang ancestors. Nangyari lang nag-migrate ang mga katigulangan namin, nagkaladto sila sa Dao, ang iba sa Dumalag. Siyempre lately sa Sigma. ako sa Sigma na ako natawo. So sa Sigmahano na ako, pero ang ako mo nga katigulangan nalindira sa Kwan sa Ibisan. Oo. Letter O ang sasapian. Sapian. Oo. Hasta ginari sa Kwan sa Aklan, pati Romblon. Kaya ang Romblon sa una sakop pa na naton. Aklan, Romblon, ang Kapisubong, naka-alphabet na ang nakaayos-ayon sa letter sa alphabet ang aton mga Kastila sina ang nagkuan. Yeah, ang teorya ko din rin, ang 19th century kasi inang kuan inilabas ang ginatawag ang Catalogos de Apellidos ni Narciso Claveria, and yung time nga ina-array sa naton sa atong kasaysayan, amo na ang pinaka period sang ginatawag nga Spanish colonial consolidation. So silingon gusto nila ang kuan ng mga Muslim maging mga ma-Hispanize na sila. So kailan tayuyon ang pagpadala naton sang mga hangaway sa Mindanao. At dahil ang kuan ang kapis kasi ang traditional nga kuhaan sa mga hangaway o mga mangayaw raiders para ang Mindanao ay ma-integrate, no, ma-consolidate sa Spanish colonial community. So ang rules ng mga kapisyon dako ang role sa colonial sa ating colonial history. So without the Visayans, without the Kapisnon, walang Spanish colonization. Wow. Kasi sila ang sila yung kumbaga kung atong paghambalon sila ang backbone sa Spanish colonialism. Oo. Muna ka-importante ang aton pag-udling sa nagligat. So, basang nagligat, ginhambalan natin, basi isipon sa aton mga kasimanwa rin. Nga, edi, collaborators kayo. Nakipag-co-op kayo with the colonial powers. Ang sabat ko lang dira, kung natabuin na nga may arat ng kitang nasyon, so collaborators kami. Kung natabuin na nga may republika na kita, edi, pwede na batuno natin nga mga traidor yang mga taga Kabisaya. Kapis. Pero dahil wala pa kita sang nasyon, no? Kag ang Pilipinas ay dumalahan sang mga Katsila, kag may ara nga mga pagdumalaman ang mga Muslim pati ang mga Aipis. So hindi kita pungsod pa sa kanya-kanya padati mo. Kanya-kanya. So ang aton paghulag ayon niya sa suno na iya sa aton nga sa aton nga puod. So puod panay. So we have our own political dito na entity sa sa Pilipinas. Noong naging tukod ang Katipunan, kaya nga importante yung Katipunan dinisolve inang mga pagkakanya-kanya natin nga na through Katipunan nagkaroon tayo ng process of integration. Wow. Naging naging nasyon because of Katipunan. Kaya nga importante ang magkadto kamo di karon. Kaya maintindihan niyo nga kung nga importante ang Kapisnon sa bilog nga Pilipinas. Kay kita ang pinakapanganay nga probinsya. Wow. Sa guwa sang Luzon nga gintukuran sang Katipunan ni Gat Andres Bonifacio at ang Katipunan sila na ang nagsulong sang atong ginatawag na national community. So but silingon kaupod kita sa sa ginatawag na builders of this republic.
Okay. So before pa man yung formulation siningaton nga mga katipunan baga daw lapta pa dati ang mga wala pa sang Pilipinas nga ginatawag daw isla pa lang sang Visayas, Luzon kag Mindanao. So because of katipunan daw amat-amat kita nga na form into republic. In fact may mga pricings na Renz bago gintukod ang katipunan damo-damo na yung mga pricings all over the country. Halimbawa, bisan diri sa aton sa Visayas, damo na yan ba sa Negros, may ato na to yung movement inang movement ni Diyos Buhawi o Ilopre sa Negros, kag ni Papa Isyo sa Negros. Diri sa Panay, may ara man inang movement ni Gregorio Dioso sa Antique. May movement na sila. Tapos yung kaibigan nito Guillermo diri sa Capiz, no? Plus may mga may mga babayla nato mga pulahan sa Central Panay. So may mga pockets of rebellion even within this island sa Panay. So kanya-kanya na sila why hindi sila nag-unify. Pero ang katipunan kasi may mayroon siyang parang dako nga framework nga maging collective ang aton movement. Agud nga aton nga mapirdigid ang mga katsila kag makatukod kita sang kaugalingon naton nga republika. Okay. Amo na ni subong ang republika sa Pilipinas. Wow. So muna dako ang papel sa aton nga mga katipuneros. Balanta na karon kung paano ni hatagan sang istorya bay. Do ako na budlayan sa sine kung paano nila hatagan sang istorya nga mga kagat sa mga hurado naton kag sa audience ining Katipuneros and Revolutionarios of Capiz. Ano nga man nga istorya nga dapat ispasulod ni sang banwa sang Sigma Doc muning napangita mo sa ilang performance gid. Una kailangan makita nila yung leadership qualities ng mga Kapisnon. Kay yung agenda ko at namin din nila sa bilog na probinsya is ma-transmit bala natin rin, ma-instill natin sa mind sa mga Kapisnon nga na kita nga mga Kapisnon ay may ara yan na inherent na quality. Dung ganon. Paghambal mo natin ang leadership. Yung leadership. Amo na nga kumbaga special na emphasize natin ang mga leaders nga na. Kasi kung pabayaan na natin, way kita maging way kita modelo o nga ginasundan, no? Kung way kita modelo sang ginasundan, din kita makapit sa aton nga pagabuhaton sa subong nga mga tinion. So kung may ara na hibalan ng mga tao kan nagsulod na sa ila ulo nga may ara ay kita nga mga dunggano nga mga leaders, then pagka may problema ka sa imong sosyedad, may problema ka sa imong na komunidad, so may ara ka nga balikan nga magi-inspiration mo agud nga ang mga challenges, no, sa imong atubang mapaglabanan mo ag ikaw ay maging madinaugon kag pag makalampuas kasi na maghahatag inasang balor sa imo agud nga ang next generation sa mga Kapisnon ay pag-aaniho na nila ang imo ginabuhat subong. Wow. Okay, take note banwa sang Sigma dapat may leadership, makita ang sense of leadership sa performance kag iban pagit no nga nag-represent sa Katipuneros naton kag Revolutionarios diri sa Capiz. Now, tabok kita sa competing group number 7. Mate, ari kita sa Banwa sang Tapas. Oy, damo man isang mga kuano, tubtub subong ginakuan gyapon ang kultura sang Banwa sang Tapas. Like mga binukot, pero ibang ila subong nga ginakuan dok, no? Oo. Ang ila nga gina-portray. Oo, so kadugang sa kuan. Ginapamangkot ako sang una sa mga kaupdanan ko. Kung halimbawa ako pamangkuton nila kung anong identity framework ang pwede ko i-share for Capiz. Kasi importante rin kasi ang ginatawag nga identity. The fact na importante siya, Renz, halimbawa ako may pangalan ko, Vic. So ikaw Renante, pangalan mo. So your name Renante is your identity. So but silingon, ang identity is very vital sa human existence. And of course sa society in general. So anong identity sa mga Kapisnon kung pamangkuton mo ako alimbawa no? So Doc? Sabi ko may tatlo ako ka pwede ko i-offer na maging
maging basis ang aton identity as a kapisnon. Isang example diyan, yung identity naton nga pwede naton ihugot mula sa mga IPs. Sa IPs ng Panay o Panay Bukidnon. Madamo kita makuha nga identity naton dira. Ikadua, ito na gina-practice natin subong. Kung imo obserbahan ang copies, ang mga cultural projection natin is nakaangkla sa political identity ng mga Rojas. Kung napansin mo. No? So somehow may nakikita kita nga ideas nga nagalutaw dira sa aton nga palibot nga kumbaga may ginasunod kita nga nga identity na po-project gamit ang ginatawag na the Rojas narrative. The Rojas narrative. But other than that, may ikatlo pa ako nga idea na obserbahan. We can create our identity by historicizing and performing this history of Katipunan. So pwede natin hugutin din ang aton identity halin sa Katipunan. At ini ang gusto ko ma-portray sang tapas. Lalo na ang tapas kasi sila rin ang pinakauna nga banwa sa bilog nga Panay kag sa bilog nga Kabisayaan nga nagbuhat sang agresibong aksyon para sa lakayon ang banwa sang tapas. That time ay ginakaptan sang mga katsila. Sa una natabo inasang February 27, 1897. Wala pa sang nagbuhat sina nga amo na nakasaysayan sa bilog na Visayas. And therefore ang tapas ambal ko sa ila. Sabi ko, guys, alam nyo, kung ako sa inyo, lalakarin ko na yan sa banwa ninyo, sa probinsya, nga magkaroon kamo sang ginatawag nga ordinansa. Kag ang ordinansa nga maging basis naton agubutangan kamo sang historical marker sang National Historical Commission of the Philippines bilang pinakauna nga probinsya nga naglunsad sang paghimagsik kontra sa makagagahom katsila. Wow. Ang tapas. Wow. So sa bilog nga Bisaya kamo pinakauna, sa bilog nga Panay kamo pinakauna, obviously sa bilog nga Capiz kamo pinakauna. Okay. How come, Doc, kay ang RC Brothers sa Sigma halin? Yeah. Pero nga man naunaya ang tapas how? Yun. Ang obserbahan ko kasi diyan ren sa bakit nga asa tapas nga hindi sa Sigma sa Cuartero hindi sa Sigma. Kay ang ang tapas lugar ina siya sang kumbaga maganda yung term nga ginamit din ni Gob Dere yung lugar sang tagbuanay, no? So may ginatawag na social tagbuanay, and we also have this concept of cultural nga tagbuanay. So ang tapas dira nagsalubong. So kumbaga meeting place siya, confluence, merging place siya, no? Diyan nag-intersect ang different cultural communities naton. Asin ang ginatubod naton ng cultural communities. Tatlo na. Ang grupo sa mga ati, ang grupo sa mga Panay Bukidnon, and of course yung mainstream society, mga na-Christianize ng Indio. And therefore, sinisimbolo sang tapas ang aton collective community. Wow. And that's why nga ang pamangkot ko kagay na nga hindi sa Sigma. Kay homogeneous siya kami sa Sigma. Waya kami dito sang mga ati o Panay Bukidnon. So but silingon even yung kahusan nila ang ila paghulag sa mga Katipunero is very symbolic. Hindi lang na aksidente talagang talagang pinag-isipan nila nga adidto sa tapas kay alam mo rin kaya nga kita may katipunan. Ang katipunan halin sa word na tipon. Yung tipon is 'di ba? Magpililinsan kita sa isa ka kausa.
may isa ang termino naton diri is katilingban. Halin sa word na tingob. So dito kita magtililingob. Agud nga sa aton pagtingob ara dila ang kusog, di ba? Kag ara dira ang kaisog, kag ang iba't ibang nga kinaadman nga pwede naton gamiton kontra sa aton mga kaaway. That's why ginahambal ko sa ila kailangan proactive na kamo dira sa tapas. Agud nga agud mamapan kamo na kamo gidya ang pinakauna nga panganay nga banwa sa bilog nga Visayas nga naghulag kag nakipagbato sang bakbakan sa mga katsila. Oo. So, ano to sa nag-segunda, Dok? Magandang maayo na nga pamangkot Renz, ano. So after the Battle of the Pass, of the Siege of the Pass, syempre ang kasunod sina diri sa aton ay ang natabo sa Tansa Norte. Okay. Sa Tansa Norte, natabo ina sang April 15, no? April 15 itong April na ito, no? 1898. So amo na ang kasunod nga nahitabo. Kung aton lang tawon diri sa aton nga probinsya. Kaya man oo. Historic din yung Battle of Tansa Norte. Alright, pero after niya sang Tapasa, ang competing group 8 is ang munisipalidad sang Mambusaw. While nag-explain ka pala Doc, gina-picture out ko siguro may dako man nga factor ang geographical kwan sang Tapas kay medyo bukid, medyo forest. Correct yun. Oo. Kasi ang aton mga katigulangan, no? Yung atong papu ancestors ang ginatawag natin sa una. Balaan na nila kung kabisado na nila ang mga ang geographic terrain sa aton kag ano ang ila function sa aton kabuhi. Oo. Kung nga sa Tapas ina kay may isa dira nga ginatawag nga ilihan. Ilihan is our organic term na ginatumod natin diri nga ilihan is ito yung natural fortress na makita natin sa barangay Candelaria. Wow. Sa Tapas. Amo na ang ginhimo nga kuta sa mga katipunero. Kay ang banwa sa Candelaria ginapalibutan nila sa mga palayan, rice field. Ibig sabihin silingon may ara ka na source ng carbohydrates kasi malapad iya palayan. Tapos may mga lateral areas nga in case may attack, so pwede ka mag-exit at magkadto ka sa Mount Baloy. So pwede ka makapanago sa Mount Baloy para maluwas ka sa imo mga enkwentro. Kag medyo pag maayo na balik ka uli sa Candelaria para sa long term war. So maayo na kampiyon ng imong observation in relation to the role of geography pag abot sa ginatawag naton nga taktika sa giyera, no? Sa giyera. After sang Tapas, maga-perform ang competing group 8 ang banwa sang Mambusaw. Ano naman ang iga-portray sang banwa sang Mambusaw, Doc? Ang sa Mambusaw importante rin ang natabo sa Mambusaw. Natabo ini sang March 23, 1897. That was a day after natabo ang ginatawag nga massacre sa Kalibo. May natabo kasi dito yung pinatay ang 19 katipuneros known in history as the 19 Martyrs of Aklan. Nabalitaan ng Arce na yung mga napresong na mga katipunero sa Kalibo pamatay sila sa plaza sang Kalibo. Sa kaakig ni Arce, ginlibot niya sa amo mismong adlaw na sa nabalitaan ni Juan Arce. Ginlibot niya ang mga katipuneros all over Capiz. Tapos gintundaan niya na ang aton himuon kay nakalamatay ng aton mga kaupo dito sa Kalibo.
Kaya ang Kalibo sang una, copies pa na Copies siya. pa, Oo. In fact, pag nakita niyo sa mga pictures ng sang una, before na 1956, makita niyo may nakabutang pa Kalibo copies. So sakop sang bando sang copies kagina mga kaupdanan sang aton mga katipunero diri sa area sa eastern side na sang copies. Daw April man to ang ilang independence gani sa copies, no? Nag-separate mo to. Oo. April 20 daw mo nang celebration nila 26, 25. Yeah. Naliptan ko lang adlaw no, pero April din siya. Man. Oo, kasi 1956 naging independent province sila halin sa sa mother province ining Capiz. Oo. Okay. So balik kita sa yeah, tama re. Tama itong inang Mambusa Assembly. After the death of the so-called 19 martyrs of Aklan or Kalibo, ginpulong sila ni Arsik magkilit ay kita sa sa banwasang Mambusaw. Kaginatawag nila inang pagsinapol sang katipunan. Sa pagsinapol nga nag-alalabot ang iba't ibang contingent forces ng mga katipuneros. Parang ginahubuhat man naton sa buong iba't ibang mga contingent cultural performers. Sa ila sa to contingent na mga freedom fighters all over the province. Kita sila sa Mambusaw. Ang napakaganda sang sang narrative. Sa narrative ni Raimundo Calmerin, hambal niya, kag nag-alabot man ang isa ka panong sang mga ati halin sa kabukiran sang ngayon, kag nagdulog man ang isa ka panong sang mga bukidnon halin sa kabanwahanan sang Kapas kagamindan, kag subuman nag-alabot man ang mga hubon sang mga katipunero halin sa mga kabanwahanan sang Pilar, kanya amo na ang balo niya na Panay etc. Nagalantaw ka sang pelikula rin. Pagbasahon mo si Raimundo Calmerin sa iya memoir, ginsulat niya ini sang 1933 kag na-publish ini sa Baki na o Galingon Press. So nami siya basahon kay nagalantaw ka pelikula, tapos sa ila meeting ila pagkahambalan kung ano na ang ila maging desisyon nahanungod sa natabo nga pagpatay sa 19 martyrs of Kalibo. Dito sila nag-decide. At balaan mo rin sa ano ila desisyon. Ano ang strategy? May tatlo sila ka-desisyon after sila nag-meet. Yung meeting na to. First na desisyon nila. Mabutang kita sang mga bantay sa mga dalanon gikan sa banwa sang Capiz padulong sa banwa sang Dumaraw. Kaya may kalsada na sa Capiz is Rojas Subong. Sa banwa sang Capiz, Rojas City, Subong, pagkat sa banwa sang Dumaraw. Nga butangan sang bantay. Kay ang Capiz nasa dagat. Exit point siya sa Makastila in case may war pag nagsalakay na sila. Kag ang Dumaraw, last town siya ng isang probinsya ng Capiz. So pwede sila magpalagyo pa Iloilo. In short, bantayan nila ang Capiz. Nga hindi makapalag yung mga katsila. Ikadua nga desisyon nila. Mabutang kita sang mga kuta o ilihan sa mga strategic points sang Capiz. Anong mga ilihan nga ina? Muna tandaan nato na tingin ko magwa ini sa sa performance mo karon. Kaya kanto na kamo karon na. Dapat magwa ganiya. Magwa. Kaya ginapangita ni Doc Vic. So nagbutang lima na rin ka kuta ang ilagin patindog. Kung yung map i-plot mo na sa mapa, siya inverted triangle. Inverted triangle na pag i-plot mo sa mapa sang Capiz. Ang first apex na sa Balisong Pilar. Northeast yung Capiz. Ang southern apex ini ang nasa banwa sa Candelaria tapas. Ang ginambal ko kaina. No, ilihan sang Candelaria. Kag ang sa western part na Capiz, connected na sa Aklan Valley, ini ang sa Makawiwili sa banwa sang Altabas. Tapos sa tunga sang triangle nakutaan nila duwa na. Ang isa ara sa banwa sang Dumalag, ang Izquierdo Hill. Kag ang isa ara sa banwa sang Sigma, ang Paligiran Hill sa Barangay Mansakol.
Oh. Ang isa sa San Rafael naman, ang Izquierdo Hill sa San Rafael, no? Ginsalaka ko inatanan, kabalaan ko araw ako bird's eye view sa mga lugar nga kabalaan ko kung gaano sila kaimportante sa ating struggle for freedom, for freedom. So amoy na ang kwan ang sa Mambusaw Assembly sa ikadua ng na desisyon nila. Ay katlo na desisyon nila, i-involve naton ang mga mayors sa probinsya. Okay. Kaya kung wala sang support na halin sa ginatawag ng nga lutaw o mga manggaranon, ginalulantaw nila nga hindi kita magmadi na ugon. So muna again involved nila ang mga mayors kag mga manggaranon sa bilog nga probinsya. Dapat ato tandaan ang Katipunan, hindi ni siya kuan nga pang masa lang, hindi. O pang mainstream lang, hindi. Upod din mga ate, mga panibukid noon, hindi lang mga imul niya. Pati ang middle class, kag upper class. So talagang national integration gid iniya mo na lessons nga ba dapat natin mabalaan. Nga kaupod sa mga ginpigos, kaupod ba natin ang mga nasa upper class ng society. So diri sa ila kapasyahan, nagulupod ang mga mayors. Una, ang mayor ng Sang Sigma nagupod. Si Habilio. Ang isa naman nagupod ang mayor sang Panitaan, si Bauso, si Jestro, no? Ang dao si Bauso, no? Sa dire sa Banwa sang ning Banwa sa may tapa sa Dumalag, yung Preholes. Tingnan F, no? Mga Preholes. Wow. Mga taga Dumalag. Pero may iban man na mga Banwa, way nag-upod. Kaya masyado silang loyal sa colonial power. Balan mo ko ng mga Banwa na. sige, Doc. Anong Banwa? Pero na nila, ginutik ko na sa ila. Pila ka Banwa nito? Pila ka Banwa? Waning Banwa dumaraw. Di sila nag-upod. Banwa sa dumaraw. But sila very loyal sa colonial na pangyarihan. Pila ka Banwa, Doc? Ano pang Banwa? Ibisan. Silent ang Ibisan. Okay. Ang Mambusaw nagupod. Sila nga yung host eh. Okay. Ang Panay hindi ko nabasa. hindi ko nabasa. So ang kanaman Renz ko ng mga Banwa nga nag-upod sa Causa nasa 2nd district. Ang nag-upod. Ang nag-upod. Ang kadamaan nasa 2nd district. Ang Sapian nag-upod. Ang Sapian why ko man nabatian, why ko man nabasa. So ba't sila wala. Wala. So do edin na neutral sila. Neutral sila. Ang isa naman ay very loyal. Ang kadamaan naman ay nadlock siguro. Kaya powerful ang Spain eh. So siyempre binag-binag pa na nila kung muupod ba taw, hindi. Pero ang ilang leader so far nga nag-ulupod lang to that time sa Mambusaw Assembly para magkuan sang plano kontra sa mga Kastila ang leader sang Dumalag. Leader sang Mambusaw. Sigma. Ngontiveros na sa Mambusaw. Si Ramon Ngontiveros ang leader nila da. So, relative ni Senator Risa. I think so. Kasi ang Ngontiveros salin naman sa Kapiste. Okay. Ang iba ato sa Aklan. Pero ano sila diya sa Panay? Native. Native sila. Then sila mga affluent family din ang Ngontiveros. Ano pa to? Ang Banwa sang Pilar, no? Pilar. Silent din. Apat lang to, ya? Silent din sila. Ang Tapas, Doc, nag-upod man. Why siya ginhambal sa narrative, pero I assume upod sila. Okay. Kasi balaan natin sila pinakauna dito eh. Sila pinakauna. Isog ka, wag katagatapas eh. Grabe, no? So, mani ang kuhan sa mga kabanuhanan. To sa nga nagbuylog to sa Mambusaw Assembly, nga dapat makita mo ni karon, Doc, kay kung hindi mo makita. Ay, may tiyempo pag magbag-on ng mga mga choreographers, dapat makita ni Doc Vic karon ang performance. Okay. Ano pa to, Doc, ang strategy na sa number 5 na to, no? 5 na to?
Tatlo. Tatlo. Yung ay ilang gin-decide nga pag nga ila strategy. Strategy. And very ano siya sabi ang balon natin rin very effective. Oo. Nagdaog sila, madinalag. In general paglantaw mo, ang Capiz isa sa pinakaunang probinsya na lumaya sa Katsila. Wow. Oh, that's why proud ako nakapisnon ako. Kapisnon, ganon. Ginasinggit ko na bisan diin kay balaan ko kasaysayan naton niya. Kung mabalaan naton ini, why kita inferiority complex? Oh, wow. Totoo na. Amo na ang learning ko sang nabalaan ko ang kasaysayan sa atong probinsya. Kag gusto ko ma-share ina nga feeling, no? Na pag nabalaan mo ang kasaysayan sa imo probinsya, why space nga magduha-duha ka nga base itago mo ang imo pagkakapisnon, hindi. Kasi kinahanglan panindugan mo kapisnon ka kay bisan ano matabo kapisnon ka gidya. Kag balaan mo naman ang imo kasaysayan nga dungganon ang imo pumuluyo, ang imo nga ginhalinan. Na ikahuya mo pag kapisnon mo, di ba? Nagapamangkot si Steven John Francisco ang kwartero kuno Doc Vic nagupod to. Wala mong silent mo. Wala nabatian. Nabatian. Wala siguro. Ang teorya ko nga ginabinag-binag pa nila. No, binag-binag pa nila. Pero 'di ba sino to ang isa ka katiponero na to? Si Locso, 'di ba? Si Pajarillo. Si Don Cuartero or Sapian. Hindi pa namin ma-decide ni Erwin kung taga Cuartero ba siya o taga Sapian. Okay. So babalaan gina natin sa uliya. Sige, kay do ginalantaw nila kung nagupod tong ang ilang leader basi may dugo man sila sa mga maisog. Oo. Tsaka manami na rin pag ma-establish natin ang si Pajarillo. Kay isa siya sa signatory sa Acta de la Independencia sa Kawit. Okay. Nakita ni Erwin sang nag-research sa Declaration ng Independence sa Kawit ng June 12. Ara yung ngalan. Wow. Dito sa Acta de la Independencia sa Naik. So ato siya to. Acta Independencia ano ni Doc? Ano siya yung parang kasunduan na na yung formal na declaration ng independence na Pilipinas. Wow. So isa sa mga signatories so mga daw gina-recognize as one of the mga nag-build up na founding fathers ng sang aton independence. Tani makabulig ko. Ang panay ko silent gani ko nung panay. Ambal ni Boss Bernard Benedicto. Kapinamangkot na sila sa ilang banwa. Kay gusto daw madiskubrihan kung mga maisog bulang ilang ang ilang mga ninuno. Ang duwabin na kabanwa ang dumaraw kag ang ang panay kay dira abi ang mga dagko nga mga simbahan sang Katoliko. Ay oo. Symbolic siya for sabihin na natin Hispanization, site siya ng isang mga Katsila, and therefore yung tinatawag na Spanish culture is very dominant sa mga lugar nga ini. Amo na nga balan man naton ang rason kung nga pero ang manami man nga inat mo mabalaan bisan amo na ang ilagin buhat along the way nagbinag din sila, nag-decide din sila na sumama na. Nagupod na sila sa kausa sa ulihi sa kaluwasan sang aton probinsya. Ari Boss Bernardo kay ang next nga performer competing group 9 ang munisipalidad sang Panay. Ano naman ning sa Panay Doc? Kagina amo na yung siege yung Battle of Tansa. Natabuin na sang April 15 tuig 1898. Historic ang hitabo nga ini kay kung imulan tawon ang Tansa nasa border na siya sang Panay kag Capiz o Rojas Subong nga agin-emphasize ko ina kay ang lugar nga ina buot silingon ahari ang ila paghulag na sa sentro mismo sang colonial power kay ang Panay religious symbol siya sa colonial power. While ang Capiz, ang Rojas, siya political symbol siya sa mga Katsila. And therefore, the fact na dito ka naghulag sa boundary sang duwa ka
ka importante nga mga kabanwahanan sa panahon sang Kastila. But silingon, ara ang expression sang kaisog. Wow. O way ka nahadlok sa ila. In fact, ang mga lugar ngayon na is very strategic, hindi lang sa dahil boundary siya, kundi ara dira ang ilang mga supplies, ara dira ang ilang mga military garrisons, and therefore very strategic for the colonial power and for us as a revolutionaries, kailan mapatumba naton ina para ang emotions ang kontra kumbaga sa Tagalog Renz ay yung matibag ang kanilang emotion, madulaan sila sang sang kaisog. Kag siyempre pag madulaan na sila sang dungan. So maperdi na naton sila. So symbolic attack actually yun yung natabong ina. Kung daw gubat mo na sila bala sa ila teritoryo. Amo nang kultura sa mga kapisnon mo. Kung gusto mga kwan nga hindi ka pagpiguson, di ba? Ikaw ay pagkataon, testingan mo na. So gubaton ko, di ba? Para lantawon ta kung din isog. So kinabuhat na natin no? Kinagubat mo na sa kinaasot pag hindi wala inaasot mo, ginatestingan mo kung isogin bala, kung may ikasarangin bala sa imo, no? Alam mo na mga utak nga yung mga piso na may isganan nga lapi nga lahi. Bisan di mo dalon isog dalo mo sa Manila isog, dalo mo sa Mindanao isog. Abisan din nga kalibutan mo butang mga kapisong isog gidya. Samo na nga gina-express na natin pagka ginadaog-daog na bala, ginapigos ka na, gina-small ka na bala sa ibang tao. Kita may ara kita nga pagtamod sa ginatawag nga kinamatarong naton. So hindi ka na maghatag sang space nga astasan pag daog-daogon ka lang bala. Pero ining Battle of Tanza Norte, Doc, it's not the actual nga battle. Kumbaga daw kuan lang anay, daw pre-battle kumbaga daw mana. Hindi na siya ganun kabaskog, pero may natabogin man nga encuentro. Oo. Na-record na sa sa mga sources. Siyempre ang pinakadako nga hitabo hindi na namon pinakita kay na-present na sang panay sang nagligad ang ginatawag na the seeds of panay. Pinakamatindi sa tanan. Ambal naman sa ila, dahil na-present siya naman na sang nagligad, hatagan naman natin ng space ang Tanza Norte kaya wala ni na-present last time. Tanza Norte, barangay na dati, baryo na dati sang Tiempo Castilla, Dok. Oo, ang part siya ng Panay actually. Dati. Pero border barangay siya. But alam ko this time, part na siyang Rojas Doto nga man, divided. Kay may part sang Panay, may part sang Rojas. Oo. Dire siya sa may Banica area, no? Walang taon mo. Pero ang Banwa sang Panay dati, ang tawag na gidya Panay na gid na iya. Panay. Panay. Okay. Nagpangalan sina Doc isang mga Kastila man or hindi ara na yung term naton. Okay. Ano na siya native term na naton niya, Panay. Oo. Okay, so after sang aton nga Municipality of Panay, ang competing Group 9, the Battle of Tanza Norte, masulod ang competing Group 10. Ang munisipalidad sang Dumaraw. Ay, Banwa naman sang Dumaraw, Dok. Oo. Well, kagay na ginambal naton. May namangkot ba sa aton kung anong participation nila that time. Sabi ko dahil very loyal sila sa colonial power, pero hindi naman ng bilog ang komunidad. Abot siling lang yung mga power broker within that municipality during that time. Pero ang ini bago ini siya nga presentation. Why pa rin kabalo ang kadamaan sa ating probinsya. Ang context ni Ren, ining battle of that seeds of Dumaraw. Di ba ginambal ko kay na namangkot ka kung ano gid ang pinakadako nga mga nahitabo. May 2 ina sang tuig 1898. Amo na pinakadako sang gin-atake sang mga ate Panay Bukidnon, bilog ang katipunero ng mainstream society, naggulupod sila para sa lakayon ang Banosang Panay sang May 2 1898. Pero natiktikan kasi ni natiktikan ni Fray Bidyones. Si Fray Bidyones ang ang kora paroko dito sa Banwa sang Dumaraw. So dito niya nabatian ng huring-huring siguro
nanungod sa pag-atake diri sa kwan. Kay di ba mga ate sa dumaraw kag ang mga panaybukin sa piyak lang nga banwa. So siguro nabatian niya sa mga tawo mga salakayo ng kwan. Gisang abi hindi na mapunggan. Bisan subong no? Oo, kay ang so kaya gali dating marites niya. Marites niya, kultura ng mga Pilipino ina no. Mapunggan mo pa kuno ang suba pero ang baba hindi gid no. so na kalusot ang ang information, yung classified information nga ina. So nabalan amo naging sugid ni Bidyones sa kwan sa diri sa Rojas. That time ay yung gapungko nga gobernador ay si si Don Juan Herrero. Pare sila ng pangalan ni Juan Arce din no, si Juan Arce at si Gobernador Juan Herrero. So nabalaan niya, syempre inunahan niya. Nagpadala sa sang mga ng kanyang contingent forces dito sa Banosang Panay, nagahulat na gali iya. Nagahulat na. So sang ginsalakay ni halin diri ang puwersa sang mga Katipunero na diri sila naghalin sa Banosang Luktugan. Kaya ang Luktugan sang una Banwa pa na sang una. Oo. Naging part lang na sang Rojas City sa panahon ng American colonization. Pero diri sila nagkita sa Luktugan, tas nagpanaog sila sa Barangay Bato. From there sa Barangay Bato, ang Bato yung hilly portion niya, no? Tas paidalom ka dito sa Banosang Panay. Dito ito na ang atake. Naka-prepare na gali iya. So sa pang-usang mga Katipunero, siyempre gimparakan sila sang bala, nagbato sila, bakbakan. So damo nagkalamatay. Pero may damo ang patay sa mga Katsila. Gamay lang ang kumbaga ang lamang sa mga Katsila. Pero very bloody yung ang May 2, 18. May 2, 1898. More than 100 plus patay. Wow. Sa total sa kabuuan. Mas malapit na sa 200 ang nagkalamatay dira sa kaya bloody ang bloodbath ang Banwa sang Panay. So sang nakita na ni Arce na delikado ginsugo niya matanan atras kita. So atras sila sa Banwa sa Luktugan. Dira sa Banwa sa Luktugan ilagin hambalan kung nang aton aksyon after nung atake naton sa Panay. At siyempre nabataan man nila kung sino ang naghuring-huring, sino nagsugid. Sino nagtraidor. Yung nga si Bidyones. Siyang sa Banwasang sa Banwasang Dumaraw. Tuntuning Dumaraw. Nagbalo si Arce. Yung kagabi yun mismo sang May 2. Sinalakay agad nila, kadto agad sila diretso sa Dumaraw. Puesto ni Arce ang kanyon sa tubangan ng plaza. Tapos tinutok niya sa simbahan. Ilagin nga bumbahon ba lang ang munisipyo kay mabalo sila kay Bidyones. Pero sa nabinag-binag nandang may adaon nga mga may ara nga mga santo pa sa sulod sa simbahan, ginsaka anay nanda. Wow. Tapos gimpagwa nila ng mga santo. Tapos ang nagguluan mga santo ilagin bomba ng Banwa sang Dumaraw. So nagsililinggit yung mga pumuluyo sa Banwa nga sobrang nakamalapuyot ang nila bakbakan dira. So nagpakitluoy ang mga kababaihan nga untato na lang ang pagbumbahanay kay madamo ang magkalamatay nga mga madadamay nga mga kababayan kag mga kabataan. So namati man ang mga Katipunero, syempre kasi manuan nila baka sa revolution ba. But very loyal sila sa kolonyal na kapangyarihan but because sa kaluoy mga kasi manwa ginuntatan nila ang Okay. That makes sense nga may kanyon sa plaza sang Dumaraw. Maayo hindi na nila pagkuhaan kay importante na nga simbol sang sang kasaysayan. Pero si Bidyones, taga Dumaraw ginaya or hindi ko pa na trace yung kanyang kung B kasi yan, therefore taga Panay yan. Taga Panay. Oo. So loyal sa Panay. Ginsugid niyo man to sa Panay. Oo, kasi dito ang atake. Oo. So most probably taga Panay siya. Oo. Kaya ang mga astaman subong mga pare ginadestino man akong sa dindiyan na bala. Oo. Ambal ni Bernard Benedicto ang nabatihan ko dati ng history sa Panay. Gusto ta i-correct na or i-apply.
ang lingganay nga dako sang una ginkuha sa mga Moros kag ginhaboy sa tinagong dagat sa Pontevedra. Tuod ni Doc, no? Ano yan? Kuan na siya part ng kanilang folk history. Okay. Alright, so mo to ang sa The Siege of Dumaraw. So dapat may makita gito nga kanyon si si Doc karon sa performance ang Banwa sa Dumaraw, pero do may ara eh. Next, ang competing group 11, medyo mahaba pa niya, Doc. Sige lang. 11, Municipality of Pilar, the Battle of Balisong. Ayun. So medyo daliunan nato na, no? Gani? Sa mga topic ngayon ang Battle of Balisong, I think pinaka balanasang mga kapisnon no, sa kabilugan. Pero ginaliwat naton ini kay ang Battle of Balisong amo ni ang pinakaulihin na hitabo. Kasi last quarter na ini sang tuig 1898 padulong na kita sa aton pagdaog. Under purpose pusan ang military campaign sang Katsila agud nga ma-suppress ang mga armed struggle dito sa ginatawag nila na Zona Oriental o na Eastern Zone of Capiz, because yung Eastern Zone of Capiz ay mabaskog dira ang rebellion. Kaya nga ara da sina Teresa Magbanwa no, nag-operate sa barangay sa bukid sang Kabugero sa Yating, no? Sa Yating. Kaya nagpadala sang damo nga mga pwersa, nag-offer pa sang amnesty para lang mauntat lang ang uprisings dira sa kinatawag nilang Eastern Zone of Capiz, kasi for them threat pa rin sa kabilugan ang Katipunan dahil sa ginatawag nila na Eastern Zone of Capiz. Kaya ang ginhimo sa mga Katsila dahil balaan nila nagakuta dira ang mga Katipunero sa Balisong, ginraid nila ang Balisong sa November 17, 1898. Matindi dyan rin isang bakbakan sa Battle of Balisong. Kaya natabuin na mga kahaponano na mga alas 10 nag-umpisa ang operation sa Katsila. Halin sa plaza sang Pilar. Pero ang nag-umpisa ang ila enkwentro mga alauna na sang hapon. Wow. Pero dahil November maulan, mabaskog ang ulan habang enkwentro. Ayon nga sa narrative sa memoir ni Calmirin, mabuno kuno ang ulan. Ang mga madugay ang ilang enkwentro. Imagine that. 1 o'clock to mga 5 o'clock in the afternoon. Yung ang bakbakan. Kay malayo man na kung lang taon mo, no, halin dito sa plaza nakita pa nila, no? Kitang-kita sa mga Katipunero, kamang na sila pakadto sa Balisong. Then eventually, alauna nag-start na. Diyan bakbakan na matikabuyan, palitan. Ayon kay Calmirin, pag iguon ko na sang kanyon ang pilapil, gakalalok ba lang, no? Kay may kanyon man sila. Tapos ang balas ang ilang mga kanyon, ginabutangan na nila sa sudsud sang mga arado. na ganda ng narrative yung mga sudsud sa marado, yung mga salsalan na butang nila sa kanyon. Pagpalupok nila na siyempre mga sudsud na sa arado, pag iguon giman ang kauyaparan, gakalalok balang mo ng kauyaparan pag iguon sang sudsud, mga lipya sang arado. So imagine mo nadamo ka ubos ka mga lipya kagasudsod sang arado sang Philippine Revolution kaging pambala nila sa ila kanyon. Oo, pero naubusan sila sang bala kay incidentally naigo si RC nag-backfire abi ang yakwan ang yang pusil naigo sa sentido na matay siya didto. Si RC. Si RC, and after his death medyo na-demoralize na mga Tipunero. Sino nga RC ni si Juan? Si Juan. Munigid siyang leader. Actually siya pinaka-leader ang Katipunero diri sa aton. Nag-backfire ang luthang, armas luthang, namatay sa mismo. So nagsinggit, siyempre sino ba yung singgit? Si Damang ba? Sa narrative ni
So dapat makita ni karon no nga ining si Juan Arce karon nga naiguan. Naigo siya. So na-demoralize sila and then dahan-dahan nag-exit sila pakabukiran. Nakuha sang mga Kastila ang bangkay ni ang kuta. Siyempre nakuha nila malamang ang bangkay nakuha na nila. Pero wait kabalo kung diin siya ginlubong. Ginapang nangita nga namin na aron kung diin na siya nalubong. O ay kabalo. Pero ang iya death, ang iya kamatayon, hindi man na siya naghatag sang kahadlok kay wala man naton na isganan ang mga kapisnon. Tuloy-tuloy pa rin ang ang mga engkwentro at in fact pag-abot sa mga ulihing mga inadlaw sang bulan sang Pebrero, tuloy-tuloy ng aton mga pagdawog sa bilog nga probinsya kag nagsialisa na rin sila diri sa sa Capiz. Ang iba nagsalaylo sila dito sa Iloilo and from there dito sila nagsurrender sa mga ang iba nagsurrender sa mga revolusyonaryo sa Iloilo. Ang iba naman nagsitakas, nagpalalagyo. Ang mga Katsila, ang iba naman ay yung mga prisoners of war inayos ng mga Katsila ng mga revolutionary ng Iloilo ang ila pag exit from Iloilo sang December 25, 1898. Yan ang dako nga piyesta sa bilog nga Panay kay adlaw nga adlaw sang paghalin sang mga Katsila diri sa bilog nga isla sang Panay kag nagpadulong sila dito sa Buanga para magpalauri na sa Spain. Oy, nga dako ang papel sang Capiz. Oo. Kay kung amo lagi pa mangkot nila sa akon nga ano bang in general, ano ba yung function, anong role ng Capiz? Anong legacy ng Capiz sa Philippine Revolution? Ang ilang beses ko nang ginasabat nga kung hindi nagrevolusyon ang mga Capiz noon diri sa aton, hindi nagpalauli ang mga puwersang Kastila halin sa Panay. Alin dito sa sa Luzon, no? Sa Luzon para atubangon ang mga Capiz noon sa enkwentro diri sa Panay. Kag kung hindi sila nagpalauli diri sa Panay na pinadalang mga reinforcement, mabudlayan ang mga taga-Luzon sa struggle for freedom. Kay concentrated ang atake sa mga Kastila sa Cavite and eventually sa area ng Bulacan. And therefore, dahil sa bulig sa mga Capiz noon kay diri ang katipunero na ang mga forces na concentrated sa Luzon gimpadala diri sa Panay. Nabawasan lang ilang mga puwersa didto. Amo nga nakahulag sila sang maayo sang wala na ang mga puwersa. In fact, Renz, pag-aralan mo na lalo ang Cavite. Amo gani nga si Aguinaldo atras na siya ng atras sa Kawit, pakadto dito sa southern towns nila din sa Batangas kay hindi niya kaya yung mga puwersang Katsila kag mga Ilonggo nga ginpadala dira sa Cavite. Oo, so hanggang nag-atras sa pakadto dito sa Biak na bato. Kag dito niya gin-surrender na ang iya sa colonial power kapalit sang ginatawag na 800,000 pesos ay ang pag-exile nila sa Hong Kong. Iniwan na nila tayo. Pero ang dapat naton nga mabalaan bisan nga wala na diri ang mga leaders ng mga ilustrado nga ato sila sa Hong Kong, tayo yun yang aton revolusyon diri sa bilog nga Pilipinas. Kung nga atayo yun kag nabudlayan ang mga Katsila nga isuppress ang mga pag-alsang ini bangod sa napakabaskog sang katipunan diri sa isla sang Panay. O kita ang pinakamabaskog nga katipunero na nga balangay sang katipunan diri sa bilog nga Visayas kung aton pagalantawon. And diri sa Panay kita yang panganay nga probinsya kag ini ang hotbed sang revolution kag sang mga katipunero. Hindi yan sa Iloilo. Ang Iloilo yan nagparticipate lang sila sa Philippine Revolution of 1896, mga huling quarter na sang 1898. Sang nakita na nila
nga maperdi na ang mga katsila. Oo, dito na sila nagulag. Kasi siyempre, political animal din sila. Nung himuon natin kung magdaog ang mga katipunero, tapos hindi kita nag-upod, so din kita puluton. Oo, so sa muna yan. Pero mga kapis noon, ganyan nag-umpisa, no? Padaog man. Oo. Bali, Boss Grace, damo gid ko yan na-learn si Modok. Pila pa lang ni ka Saturday, ha? Tagai ko bala exam. Boss, sigurado ka, Boss Grace. Exam, Doc, kay digid ko mabagsak daw. Thank you po. Thank you, Doc, sa pagsaysay mo sa history sang kapis. Gamay na lang ang makaistorya sina. Ay, tuod gid man. Sakto, no? Kag kung dependent kitabi mo kaysa sa history classes na ton sa mga schools, medyo limited man. Actually, kina-upload taning aton ng mga videos, mga full videos ta sa YouTube channel ta, ha. Maragtas sang kapis para at least makuan as reference sa pila naton ka mga kauturan. Kung gusto nila sang maragtas gid sang probinsya sang kapis. Muna sa aton nga competing Group 11, Municipality of Pilar, the Battle of Balisong. Ang dumalag naman niya, Doc, daw ang participation naman niya sa mga kabataan sang kapis. Oo. Grabe. Namin na kay siyempre ano naton dapat i-involve naton ang narrative sa youth kay base naisip lang naton nga ang mga tigulang lang yang nagulag, hindi nagulag man ang mga kabataan kapis noon. In fact, diri patindog sang mga katipunero ginatawag na batalyon infantil sa Banwasang Dumalag. Wow. Kang leader pa nila dira sa Banwasang Dumalag ay bago ina Gob, ginatamyaw tayo kagob sa tayo nga hapon. kay ano na ancestor ni Gob. Wow. Ang leader sa batalyon infantil sa Kapis, no? Si Jose Castro, no, from the town of Dumalag. Apelyido. Dalag gyapon ang apelyido. Grabe no. So batalyon infantil meaning hubon sang kabataan. Kag ang Castro ang nag-lead sa mga Castro dumalag yan, no? Dumalag na sila. Ang may ara man nga nga mga bata involved sa katipunan, dira sa Pilar si Severino Bacanto. Naghulag man sa Eastern Zone. Ito ang napansin ko rin sa aton. Pila lang ka mga banwa actually, ka mga probinsya sa bilog nga Pilipinas ang may baskog nga participation sang youth. Kapis lang. Isang kapis. Mga tatlo lang siguro ka probinsya ina. Gani nabilib ko gani kay abi ko daw silent ang mga youth diri sang kuan sa Tiempo Gera. Hindi gali. No, upod sila sa kuan sa war. Wow. At sana maipakita sang Dumalag na ang role sang youth sa Philippine Revolution of 1896. Actually, hindi lang sa Philippine Revolution of 1896, even during the Filipino-American War sa probinsya. Wow. Oo. Pag may oras kita, discuss na natin sang matuod-tuod gid ang Filipino-American War diri sa Kapis. Kay gamay lang niya mga kapis ng kabalusina. Oo. Nga matindi ang atong pakigbato sa mga Amerikano diri sa probinsya. Grabe. May Kastila, may Amerikano. Grabe gid yung mga kapisno, no? And sa minatrasan. Pati paano sang World War II kasi ang battle kay nato sang World War II never surrender. Nag-surrender ya ang Luzon, ang Panay hindi yan nag-surrender. Kag alam bala nato nga diri ang kuan ang umpisa sang atake sang April 16 1942 sang Japanese Imperial Forces kag ang Kapis ang temprano pa nagprepare na siya sang iya nga mga galamiton sa giyera sang World War II. Kita na gani ang una nga ginsulong. Wala man ta nag-surrender. Okay, ta nag-surrender. Oo, na pa to surrender tong mga naulihi gani. Oo. Kaya ngayon pala sa mga textbook ng Pilipino ay nag-surrender sa mga Hapon. Ay hindi niya matuod pag dari sa Panay. Dari sa amin sa Kapis hindi kami nag-surrender sa Hapon niya. I would like to emphasize that. Ang joke ko nga, wag niyo kami idamay kay kami lang ya. Kamo lang ya kay kami diyan sa Kapis, di kami nag-surrender sa mga Hapon. Nakigbato ya kami tubtub sa katubtuban. Grabe no. Never surrender yang mga ngaway nga daan no. So do wala na subong na kwandok no ang sa Japanese colonialism.
Siguro mga next malawig malawig na maragtas ang kapes. Balik ko sa imo, di kita maubusan na topic eh. Ang competing group number 13 naman, Doc, ang sa panita naman ang mga bandoleros. Yeah, yung ginambal ko kayo na yung Filipino-American War. So gusto ko rin na yan ma-emphasize na hindi kita nagkatulog sa Filipino-American War. Baskog yung mga kapiston niya. Waya kita nagpadaog-daog sa mga Amerikano. Namin na i-discuss ang mga battles dire sa gin pamunuan, no? Halimbawa ni Bertuso San Pilar. Damo galit na leaders din, no? Oo, si Gakit ng Panitaan, no? Si Hamiso ng Sigma, no? Sigma na naman. Si Leonor, si Luces, no? Luces ang Bambusaw, no? Wow. Yan, yung mga leaders sa Filipino-American War. So, sila, underrated. Gamay lang na nakabalo diri sa probinsya. Subok man sa bilog ng Pilipinas nga. Kung may makaryo sakay sila dito sa Southern Tagalog, mayroon din tayo dire. May ara kita dire. Si Gakit ng Panitaan, Hamiso ng Sigma, si Lucis ang Mambusaw, kag syempre si Bertuso sang Pilar. Wow. Ambal ni Boss Sunny Villan Jimena, mayong Odto Boss Vista kag Cas. Ay. Pakaisa ko na si Vic Villan. Shout out sa mga kaprintihan kada sa Sigma Kapis, sa Villan, Jimena, Abance kag Payas family from Isulan, Sultan Kudarat. Mindanao panigali. Ay mga pakaisahan ko sa Mindanao, damo na sila dito. Mayong Odto Boss Toto Valdizon. Okay, so tapos na tong panitaan ha. Medyo dasig-dasigon tanigawa. Pila na lang ka Banwa. Ang President Rojas, mga sakadas naman niya. Struggles of sakadas. Anong sakadas? Ni sila mga sugar cane farmers. Farmers. Okay. So sila nang nagatalanom sa mga tubo, diri sa mga syenda sa Kapis. So ang mga Banwa may mga sinda, siyempre ang Dumalag, ang Pilar. At siyempre, ang nagsipak nga mga pila niya kabarangay nga naging Banwa man, ining President Rojas. Okay. Amo na President Rojas yata ang mag-present sa Kadas. No? Sila gidman. Sila. Sugar Central of Capiz man gid. Ara abi sa ilang kwan ang yung Azucarera Central. Is it the whole Panay na or diri lang ni sa Capiz ang Sugar Central na dati? May ara man sa kwan sa Iloilo. Sa Iloilo. Kaya medyo kalat na siya sa bilog na probinsya. I see. Inom lang diya damo ko no tubig, Dok. Call super proud pamangkin here from Boss Bill Catherine. I thank you gida. Okay, so muna ang sakadas i-represent sang Municipality President Rojas. Kaya ang ilagin man to kaginang float puno sang tubo, di ba? Abi ko kay na lang tarp ba gin kaptan ko gid tubo gali ya. Tubo. Kagin isa makwana, mauting apart dikit-dikit bala, Dok. Ang ganda ng pagka-obra ginapin palapitan ko gin kaptan ko abi ko gin print lang bala nga tarp. Sabi ko tubo gid ya. Tapos kaid na bala sa ila pagkabit na. Sabi ko superb, sabi ko ayos ang paggagawa nito. May plus point na ni. Ang next last 3 Rojas Municipality of Pontevedra, mga Thomas sites naman ni. Nakita ko kayo ng ilang float. May siyempre may barko. May barko sa may plagata sang kuan sang Amerikano. Importante nga i-emphasize pa naton ang kuan ng mga Thomas sites diri sa Capiz. Kay ang Capiz isa sa pangunahin nga probinsya nga ginpadalan sa mga Thomas sites. Amo na ang rason nga ang American education ay madalom gid nga nakaugat diri sa probinsya. Philamer. Yung Philamer 1904, mas nauna pa nga sa UP. 1904. Balang ko mas nauna pa siya sa kuan sa Siliman. Tuod. Filipino-American. Philamer. And yung Thomas sites kasi malaki ang impact na sa mga Kapis noon kay madamo diri ang mga naging estudyante sa mga American teachers na naging mga brilliant students. Wow. To give you an example ng pila ka mga Kapis nun nga produkto sang American education system kag sila ay nag-excel no sa ila field. Amo ni si Digno Alba from Rojas. Kumuha siya sang education sa US, I think sa Michigan State University.
Pag pauli niya diri sa Pilipinas, pinesto agad siya sa Bureau of Public Instruction, DepEd sa buong ano. And therefore, as head ng bureaucracy, ang dako ang niya role sa Americanization sang ating educational system sa bilog nga Pilipinas. Ang isa pang kaupod niya na kasimanuman naton ay naghalin sa Banwa San Dumaraw. Ini ay si Lodovico Hedrosulio. Pareho na silang scholars, no? Wow. Sa brilliant students na halin sa probinsya. Sila yung cream of the crop during that time. And sa Michigan State University man nagtapos si Lodovico at after kurso sa agriculture nagbalik na sa Capiz kag nagtudlo sa kolehiyo diri sa Capiz kag naging ano pa na siya Renz. Naging member ng UP Board of Regent. Ang BOR ang pinaka mataas nga poder, no, o body ng pamahalaan sa loob ng university. Nag-decide, no, sa mga polisiya sa university. Dugay na siya nag-serve as member ng UP Board of Regent. Kag naging senador pa ina siya. At naging governor din ng walang ko naging governor may na siya sang Capiz. So damo na siya accomplishment, no, as pensionado from Capiz. Then of course ang isa pa ng Capiz noon na produkto man sa American system, simula ng agsulod diri ang Thomasites. Siyempre mga kilala natin na pamilya diri sa Viterbo. Si Antonio Viterbo, no. Ang iya po naging classmate ko pa sa UP sang nag-eskwela ako, si Agnes. So ginatam niya ako si Agnes. I think sa Agnes ay nasa Antipolo ngayon, subong. So maayong hapon, classmate Agnes. So muna, balantaya na sa Municipality of Pontevedra. Mga Thomasites kag educational system represent nila, i-portray nila karon pagsululod sining mga Thomasites kag educational system. Ang Rojas City, ang Ilare ay resist yung Spanish Japanese yan period, yung pinaka liberation period na ini siya during World War II. But silingon i-emphasize nila ang pinaka-finale sang aton pakigbato sa Japanese imperial forces. Salinsang kita nagsinggit sang aton silinggiton nga never surrender. Never surrender. Kag ang kabilugan sang mga guerrilla unit sa bilog ng Pilipinas, ang mga guerrilla unit sa Panay, ang pinakauna nga mga guerrilla units, ang pinakabaskog nga guerrilla unit sa bilog ng Pilipinas, halin diri sa bilog nga Panay. Specifically ara ang ila mga operations sa may Dumaraw. Ang iba ara dira sa Kabatuan sa Iloilo. Eventually ang ulihin nila ay nasa Sara, yung mga naging sentro sa nila paghulag kontra sa Japanese Imperial Forces. Ayun. Okay. So masadya ini kay siyempre ipakita sang taga Rojas City kung paano kita nagdaog kontra sa Japanese Imperial Forces. Ipakita nila ang paging hangaway kontra sa Persang Hapon. Rojas City. And then the last one, Dao. Role of Capiz nun. Doon nakita ko to si Jovita Fuentes sa ilang float Kagatong painter, sino to, Doc? May painter silang gina-portray to sa float. Di ko napansin nyo kagay na. Pero kay sila ning pinakamaduagon to nga kwan Oo. Kay yan pinaulihin natin kay siyempre sa subong panahon parang finale nga sila dira kay pinakauli sila mag-perform tapos ipakita nila ang mga bag-o nga manghangway na hindi na nakikipagbato gamit ang mga armas luthang. Kundi armas sang kaalam para isulong ang aton nga kausa sa aton pag uswag bilang isa ka probinsya gamit ang ginatawag nga cultural heritage, no? So ilang float ginaw kampiyon, no, di ba? Sila ang pinaka-colorful ng kita ko. Si Abelia ara ini isa. Okay. Si Abelia. Hindi ko may turahan ining isa, no?
pero babalanta na karon. Sa muna gani dapat magkadto ni sila. Kaya duwa na ka national artist, no? Ang halin sa Capiz. Halin sa Capiz. Bihira ka makakita sa mga probinsya may national artist. Ang Capiz isa sa duwa pa ang ato national artist. Si Jovita Fuentes sa singing. Sa opera singing. Si Abelia naman ay sa field ng theater. Wow. National artist. Oo. Obviously may mga painters pa kita, no. Hindi pa sila national artist, pero maabot man na siguro sa ulihin maging mga national artist man na sila. Pero still working pa rin sila pa sa ilang craft at di na nato mabalaan sa ulihin makapag-produce kita sa damo pang mga national artist sa Pilipinas. Alright. So munang i-portray sa banwasang dao ang role of Capiznon artists and cultural workers in promoting heritage, natural, cultural, and folkloric. Good morning. Afternoon na yung galido ko. Mayang hapon, Boss Jose Danilo Villan. Good PM sa inyo, my sir. uncle, no? Okay. Nonoy Funa Luces. Bawa na batihan mo lang apelido nga Luces, Gina. Boss Nonoy, mayong hapon. Kay Boss Ronald Villan Jr., pamangkin. Pamangkin. Gumangkod ko ina. Okay. And then may mga special participations kita ethnicity, trade, and commerce and religiosity sa Capiz. May performance ang Capiz Commercial School, ang ethnic Chinese and their significant sa mga Chinese, no? Ang Capiz Commercial School. Ang Colegio de la Purísima Concepcion naman, religious culture and their sense of community service. Kag may araman sa performance part 2 nationalism, culture, and service to the people. Madala man ni sila, Dok, sa i-judge nyo. Ining mga special... non-competing sila, performers. Okay. Mga special performances lang. May special performance si Capiz National High School by Luhanay as gift-giving tradition in the narrative of Maragtas. Okay. So, daw hatagay sang regalo. Galini. Ang Philamer Christian from cholera to COVID-19, mitigating the challenges of the microbes and other natural calamities. Pero namihan ko sinining sa ilang float kay Gina itong may ambulansya. Oo, nakita mo kay Gina. Sabi ko, ganda ng pagkagawa, no? Basta may dengue pa, may lamok. Araman to dito ang mga daw manugbulong, mga surhano. Alright, so thank you so much, Doc Vic. Interesting girang topic kay Ma'am Edaline. Sino pa diring mga wala ta mag-greet by Pasete Kenneth, good afternoon. Palagi gid kami nga nagapamati diri sa Poblacion Norte, Sigma. Taga Sigma do ko. Steven John Francisco ang quarter. Okay na ako na. Nagatululumpok abihon di na naton ma-review. Ay, si Kuano, si Boss John Paul Camino Rabin. Good morning. Mayong hapon. Hi Doc Vic, salamat sa paatag dugang sang Maragtas, Capiz. Friends na isa sa mga friends nato na nagabulik man sa educate sang history or Maragtas sang Capiz. Ligat to daw pod niya mga University of Santo Tomas students nagupod diri kag. Talaga. Sang nag-tour sa mga estudyante sang University of Santo Tomas. Alright, so isa naman ka produktibong topiko edisyon sa buong adlaw. Petsa 27 kita sa bulan sang Abril. Karon alas 3 bit nyo ng mga istorya sinisang sa behind or sa likod sang mga iga-portray nga istorya sang kada competing contingents para karon sa Maragtas sang Capiznon cultural dance performance alas 4:30. Alas 4:30 ni magasugod dira sa performance ground sa Techno Park, Pueblo de Panay, Rojas City. Doc Vic, ba si may itamyaw ka before ta mag-close diri? Yeah. Sige, natamyaw ko si Al. Obviously, my friend. Al, mayong hapan, Al. Kag siyempre man, ang iyang mga... Sa Pitikaw. Oo, sa Pitikaw office. Hindi ko na maisa-isa. No? Sila Ton, siyempre, no? Si Rufin, si Rolly, no? So, mayong mayong hapon no, sa inyong tanan. Thank you, Gid, sa pag-amuma, no? Kay Doc Vic. Kag siyempre, ang akong tiyo sa Bulacan, no? Si Uncle Danny, no? Wow. Tol, mayong hapon. Mayong hapon. May papas, dali lang. Mayong hapon, mga boss. Happy birthday po sa mahal na... Ay, gali birthday ni Gov Subong.
Salamat oo Gov nga. sa gugma sa ano lang nadula. Oo. Salamat Gov sa gugma sa Iloy Tanga Kapis. God bless you Gov. Marami ka gina speech ni Gov no. Ginabantayan ginabala namon dason kada speech ni Gov. Very kuan gid symbolic. Happy birthday sa aton pinalangga nga gobernador Gov Castro. Azocena Villarins, good afternoon Sir Vic Villa. Nadula na naman. Watching from Hong Kong, may aton nga mga OFWs ha. Salamat sa pagtutok. Boss Toto Valdez on Escalada, good morning. Mayong hapon. Alright, so lapaw na gid kita sa latid. 2:20 ng oras diri sa aton nga palatuntunan. Madamo gid nga salamat kilit anay kita karon ha dira sa Pueblo de Panay, sa performance ground. Ginuna naton may mga tips na kamo sa isa sa mga judge. Karon sa diri ang pilion nato na maragtas ang kapis. Kabalo ko ang iba naton medyo matunga ni ang audience. Marami man ang tiyempo dira karon kay may ginpahamtangan nila to sang stage no para at least medyo may mataas-taas no ang level sang performance area kag makita sang kadaman. May mga LED screens man nga dalagkuan na pwede nyo ma-view bisan malayo ang inyong pwesto karon kay expect tanon ta madamo sang tawo kag heavy traffic. So kilit anay kita alas 4:30 para sa maragtas ang kapisnon na cultural dance performance sa liwat dira sa Pueblo de Panay, Lawaan, Rojas City. Tupod sa ton nga technical side si Boss Underneil Tukong kag Boss Mayan Bargo. Maestro tagoro dok. Kini na lang ang inyo mga alagad. Big Billion po. Kag Boss Renan Tertines Vista para sa 97.7 FM Radyo Maragtas. Mayuhom kag balatsagon kamo ang boss ko. 97.7 FM Radyo Maragtas kamo.